Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Katulad ng sinabi sa atin kanina, supposed to be, ngayong linggong ito is 23rd Sunday in Ordinary Time. Ngunit, dahil nga po sa kapasyahan, ngayong linggong ito po ay tinatawag na pandaigdig na pananalangin sa sannilikha. At sa kapasyahan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, simula kasi September 1, yung buong month of September, ay tinatawag na Season of Creation. Kasama na rin po ng paggunita sa ika-10 taon ng encyclical letter ni Pope Francis, Laudato Si, na kung saan, tungkol saan ba yung Laudato Si? It's about taking good care of our common home. Ang mundong ito, ang daigdig na ito, ay ating common na tahanan, na tirahan. Kaya, sinama na rin po sa mga misa, pagka meron tayong isa sa mga misa na kung saan nagdarasal tayo, humihiling tayo ng particular na intensyon, ito po yun. Ngayon po, sinama na po sa mga misa yung misa para sa pananalangin, para sa sannilikha. Sa mabuting balitang ating binasa, sinabi sa atin, nilapitan si Jesus ng mga alagad at ginising, sapagkat yung kanilang bangkang sinasakyan ay sinasalpok ng malalakas na alon. Nagkaroon kasi ng unos. Sabi ng mga alagad, Panginoon, tulungan ninyo kami. Sabi nila, lulubog tayo. Lubog. Maraming lugar sa ating bansa at sa iba pang panig ng mundo ang lumulubog tuwing umuulan. At kapag merong malalakas na bagyo, malalakas na unos, may mga lugar na lumulubog. Ang iba, kamukha ng ubando, maswerte pa. Bakit? Kasi kahit nalulubog tayo, natutuyo pa rin. Hindi kamukha ng ibang lugar na kahit na po pagkatapos ng high tide, natapos na lahat, tuyo ng ibang lugar, baha pa rin. Isa na roon yung Hagunoy. Alam po ninyo, the first time I arrived in the province of Bulacan, in the diocese of Bulacan, Malolos, my first assignment ay doon po sa National Shrine ng Santa Ana sa Hagunoy. 5 taon ho ako doon. Kaya alam ko ho yung karanasan ng nalulubog. Pero sabi ko nga, maswerte pa rin ako noon kasi there was still a time na natutuyo yung kapaligiran, nakapaglalaro pa kami sa patio, nakapagbabasketball pa kami sa patio. Ewan ko lang ngayon, sabi ng marami, halos hindi na natutuyo. All throughout baha, all throughout lubog. Ngayong linggong ito, na kung saan tayo, ang misa natin ay misa para sa pangangalaga ng sannilikha, bilang bahagi ng Season of Creation, at sabi ko nga sa inyo, kalinsabay na rin ang paggunita sa ika-10 taon ng Laudato Si, encyclical letter ni Pope Francis, na kung saan pinakalayunin ay pukawin ang puso natin na matutong alagaan ang ating common na tahanan. Panginoon, tulungan nyo kami, lulubog tayo. Ito yung version ni Saint Matthew. But Saint Mark has also a version of today's gospel. Kaya lang in the gospel of Saint Mark, the disciples approached Jesus. Yung mga alagad lumapit sa ating Panginoon at ganito ang kanilang sinabi, Lord, do you not care that we are perishing? Panginoon, wala ka bang pakialam na tayo lulubog na? Lord, do you not care?
Napakaganda ng tanong na yon. Wala nga ba talagang pakialam ang Diyos? Nalulubog tayo at sa pagkalubog natin sa baha, sa kung ano paman na kinasasadlakan natin ngayon, we ask, Lord, do you not care that we are perishing? Wala ka bang pakialam? Ano sa palagay nyo? Wala nga ba talagang pakialam ang Diyos? Sa aking pagninilay, naalala ko po ang isang awitin, no, ng isang sikat na grupo. Ewan ko lang kung, sa bagay marami akong nakikita dito, siguro kilala pa nila yung grupong ito. No? Kasi nung bata ako, matanda na rin tong grupong ito eh. No? Yung asin. No, 'di ba? Napakagaganda ng mga awit ng grupong ito eh. No? And one of the songs na popularized by this group ay yung Kapaligiran. No? Naalala niyo pa po ba yung lyrics ng kanta? Sabi sa atin, hindi naman masama ang pag-unlad kung hindi ito nakasisira ng kalikasan. Sabi rin doon, no? Binabalikan yung, sabi yung, ang mga puno na dati kay tatag, nangamatay dahil saan? Sa ating kalokohan. Sinasabi rin doon na parang ito yung karanasan pagka whenever I speak with old people, no, kapag nagkwento yung mga matatanda, sasabihin nila, dati ika, yung ilog na yan, dyan kami naliligo. Dati ika, yung dagat na yan, hindi mo kailangan lumayo para lang makahuli ng isda. Sa tabi lang, may mahuhuli ka na. At maswerte po ako kasi naratnan ko pa at naabot ko pa yung mga araw na yon. No, kahit na paunti-unti nang medyo nasisira, pero naranasan ko pa rin hong maglaro, maligo sa ilog, maligo sa dagat na malinis. Naranasan ko pa hong umakyat ng punong kahoy. Ewan ko lang yung ibang kabataan dito kung marunong umakyat ng punong kahoy. Di ba? Remember those days na walang cellphone, walang mga gadgets, saan tayo naglalaro? Maliban sa lupa, sa taas ng punong kahoy, parang mga matching. No, di ba? Ang saya. Gusto mong manguha ng bungang kahoy? Aakyat ka lang. No. Ayan. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Wala nga bang pakialam ang Diyos? Alam niyo po, the crowning glory of God's creation is man. Yun ang crowning glory ng sanlilikha, ang tao. Being created in the image and likeness of God. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. And being created in the image and likeness of God, no, hindi lang yun eh. God also put man in charge of all creation. Tinalaga ng Diyos ang tao bilang siyang katiwala, tagapangalaga ng sanlilikha. Tandaan niyo yung salita, katiwala, tagapangalaga. Pero anong nangyari? Naging mabuti ba tayong katiwala? Naging mabuti ba tayong tagapangalaga? Kung mamasdan natin ang ating kapaligiran, yan ang ebidensya, hindi tayo naging mabuting katiwala. Hindi tayo naging mabuting tagapangalaga. Nalulubog tayo and then we clamor, we say, God, wala ka bang pakialam? Sino nga ba ang totoong walang pakialam? Ang totoo, tayo ang nawalan ng pakialam. Hindi kasi tayo naging mabuting katiwala. Bakit tayo nawalan ng pakialam? Nawalan tayo ng pakialam kasi saan? Dahil saan? Una, tumalikod tayo sa Diyos. Sa ating pagtalikod sa Diyos kasi gusto natin na tayo ang maging Diyos. Hindi man natin sinasabi ito, but the way that we live, no, yung
yung uri ng pamumuhay natin na para bang gusto natin kaninong kalooban ng maghahari. Yung kalooban natin, ito'y pagtalikod sa Diyos. No? Sabi ko nga niya, there are things na hindi naman talaga uubra, pilit nating pinag-uubra. Kahit alam natin hindi naman talaga dapat, pero pinipilit natin na gawin. We play God. No, pero hindi tayo Diyos. May hangganan ang ating kakayanan. Yun ang una. Pangalawa, sabi ko nga sa inyo, as stewards, hindi tayo naging mabuting katiwala. Totoo po. Bilang mga katiwala, no, meron tayong kakayanan na binigyan tayo ng kapangyarihan na linangin, alagaan, pagyamanin, whatever God has created, anuman ang nilikha ng Diyos. Pero, hindi para dumating sa punto na aabuso tayo. Pwede nating linangin. But unfortunately, yun nga, we become abusive. No? Anong ginagawa natin? We take too much of what we need. Kumukuha tayo ng sobra sa pangangailangan natin. Puno. No? Dahil sa sobrang paghahangad, hindi naman lahat ng puno kailangan mong putulin, pinuputol kahit wala pa sa tamang gulang. No, di ba? Kahit sa karagatan. No, dahil gusto ng madali na makahuli ng isda, anong ginagawa ng iba? Illegal fishing, dynamite fishing, cyanide fishing. No, yung paggamit ng lason. Yung iba, hindi sumusunod sa tamang patakaran. No? Ang ginagamit na lambat ay yung maliliit ang butas. No? Alam niyo po yung panguhuli ng isda, ang lambat may sukat. At alam ko siguro yung iba dito alam yon. Kasi yung iba dito, ang pamumuhay ay nanggagaling sa karagatan. May sukat yon. Kasi pagka maliit ang sukat, madadamay pati ang maliliit na isda. Tingnan po ninyo, wala bang pakialam ang Diyos? Tayo ang nawalan ng pakialam dahil sa pagtalikod natin sa Kanya. Tayo nawalan ng pakialam dahil saan? Sa ating sobrang paghahangad. No? Tayo ang nawalan ng pakialam kasi nga sa halip na linangin, alagaan, inabuso natin ang kalikasan. Tapon dito, tapon doon, no? Putol dito, putol doon, patag dito, patag doon. Lahat na gustong patagin eh. Yung mga hindi naman dapat maging subdivisions, naging subdivisions. And then nagre-reklamo tayo, Lord, do you not care that we are perishing? No? Sino bang dapat sisihin? No? Hindi ho ang Diyos. Sabi ko nga niyan sa inyo last Sunday, no, parang yung sarili lang natin, sino gusto magkasakit? Abusuhin mong sarili mo, magkakasakit ka. Sasabihin mo sa Panginoon, Lord, wala kang pakialam, wala kang awa. Ikaw ang walang awa sa sarili mo. Tayo ang walang awa sa tahanan natin na dapat sana pinangangalagaan natin. Ito ang paalala sa atin ngayong linggong ito. Alam niyo po, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan, no, sa mga pagbasang ating napakinggan, sinasabi sa atin, no, di ba? Sa unang pagbasa, pinakita sa atin, in the olden times, ano yung mga kinikilalang Diyos. Ang mga kinikilalang Diyos, doon sa Book of Wisdom, sabi sa atin, yung mga elements, fire, water, wind, no? Tapos yung iba pang mga related na dito, thunder, lightning, no? These are considered as deities in the ancient times. Kaya nga siguro kung mapapansin din natin, even yung mga ibang dati di ba sa mythology, merong tinatawag na God of the Seas, no? No, si Neptune,
No? Sa atin ngayon, kung nanonood kayo ng Encantadia, may mga sangre. Sangre ng hangin, sangre ng apoy, sangre ng lupa. Pero in today's gospel, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan ngayon, anong mapapansin natin? All these things, all this considered as gods, itong lahat ng ito na mga kinoconsider bilang Diyos, pinatahimik ng ating Panginoon. Ibig sabihin, walang ibang Diyos kundi sa Jesus. Walang ibang Diyos kundi ang sinasamba nating Diyos. Lahat ho, walang imposible sa Diyos. Pagka nagdasal tayo, pakikinggan niya tayo. Walang imposible sa Kanya. Pero gagawin ba ng Diyos na pahintuin ang mga unos na ito? Minsan oo, pero hindi sa lahat ng pagkakataon pahihintuin niya. Bakit? Kasi sa bawat unos na nararanasan natin, sa bawat paglubog na nararanasan natin, anong dapat nating gawin? Dapat tayong matuto. We have to learn our lessons. No? Kasi kung mayat-maya pagka lumubog, pakakalmahin. Pag pinakalma ito, anong mangyayari? Uulit lang tayo ng uulit and we never learn our lessons. Para lang din magulang na sinasaway, tinuturuan ng kanyang mga anak. Sometimes, di ba, nung araw, kaya nga pinapalo eh. Bakit pinapalo? Hindi dahil trip ng magulang natin na makapanakit. Pinapalo tayo sapagkat we need to learn our lessons. No? Even though sometimes it is difficult, mahirap para sa magulang, masakit para sa magulang ang pumalo ng anak. No? Yun nga lang sa panahon kasi ngayon, ayaw na ng pinapalo. Di ba? But we have to learn our lessons. At para sa akin, sometimes God allows these things to happen para matuto tayo. Pero ang problema, pagkatapos ng lahat, pagdaan ng ilang araw, nakalimutan na. Sana ho, hindi tayo makalimot. Oo, makapangyarihan ang Diyos. Oo, nagtitiwala tayo sa Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pero ngayong linggong ito, hinahamon tayo. Ang lahat ay sira kung sira ang ugnayan natin sa Diyos. Kung sira ang ugnayan natin sa Diyos at pilit natin gustong maging Diyos, ang ating ugnayan sa kapwa-tao, ang ating ugnayan sa kalikasan, sira rin. Anong dapat gawin? Magbalik sa Diyos. At kapag nagbalik tayo sa Diyos, mauunawaan natin, hindi tayo Diyos. Tagapangalaga tayo. Katiwala lamang tayo ng sanlilikha.